municipality of The Hague, and I'm awaiting basically the last of the identification required of foreigners here. No? But for the first time in my life, I was issued a residence card as a foreigner here, and I never thought that I would actually have residence in any other country than the Philippines. I've studied twice abroad, and I have taught twice abroad, but never really took up residence. So this is the first time I can say that I have decided officially as a foreigner in a different country. So, Attorney Harry, to set the record straight, kayo po ba ay na-deny o na-deny ba ang inyong asylum request as claimed sa social media? Hindi po. Pending pa rin po ang aking application sa asylum, at habang pending yan, I have the right to non-refoulement. And the most important right of an asylum seeker is the right not to be deported back to his home country. Okay, but with the DOJ saying na nasa Germany na inyong application, ano po ang reaction niyo sa ganung mga ipinilalabas ng mga impormasyon? Well, nakakalungkot po, no? Kasi ang laki-laki ng intel funds ng mga ahensya ng gobyerno, sana gamitin naman nila ng tama. Fake news na fake news po yan. In the first place, wala akong basehan para ako i-refer sa Germany dahil hindi naman po Germany nag-issue ng aking Schengen visa. So, Attorney Harry, so syempre kung sinasabi niyo po malinis yung konsensya niyo, no? Wala kayong tinatago. Pero ang tanong is, ba't hindi pa po kayo umuwi ng Pilipinas? Napakadali po ng sagot dyan. Unang-una, ongoing po yung aking mga remedyo sa Pilipinas mismo. Nag-file po ako ng motion for reconsideration sa DOJ doon sa kanilang limang resolution, no? Dahil wala po talagang kaebidensya. Hindi po kayo dapat maging abogado para maintindihan nyo na ito'y tanim kaso dahil walang kahit sinong nagreklamo na ako'y nag-recruit sa kanila. At walang kahit anong ebidensya na ako'y nakipagsabwatan sa kahit kaninong merong re-recruit. So sana po, at least ipakita nila kung sino di umano yung biktima ko ng human trafficking. Dahil kinakailangan, meron namang na-recruit, no? At napagsamantalahan. Pangalawa po, ongoing po yan. At matapos po kung anong desisyon ng DOJ, kung sasang-ayunan, edi wala na akong kaso. Pero kung ibabasura po aking motion for reconsideration, dudulog po ako sa Court of Appeals. So yan naman po talaga ang proseso. And that is without prejudice na paghain din ng motion para questionin yung pagsasampa ng impormasyon sa hukuman po. No? At hindi naman ako kinakailangan na merong presensya sa Pilipinas para maghain ng ganyang motion. Pero para sa inyo, Attorney Harry, do you believe malinis ang konsensya nyo? Wala kayong tinatago? Malinis na malinis po ang konsyensya ko. Wala akong kahit sinong re-recruit. Wala akong kahit anong krimen na ginawa. If at all, ang aking krimen, napakalaki ng bunganga ako at nabubuisit yung mga tao sa Malacanang sa mga pinagsasabi ko. Sir, anong reaction nyo doon sa i-final ng Office of the Prosecutor tungkol sa pag-propose nila ng interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Unang-una, nagulat ako. Kasi ang sabi ng abogado ni Tatay Digong ay nakausap naman daw niya ang prosecution at wala silang pagtutol. So buong akala ko, in the bag na yan. Ang tatanungin na lang, saan dadalhin? No? So itong hinain na oposisyon ng prosecution came as a complete surprise. No? So hindi ko maintindihan kasi sinulat mismo ng abogado ni Tatay Digong doon sa kanyang application na nagkaroon na ng naunang usapan sa panig ng defense at ng prosecution at wala daw silang pagtutol. No? So, but bukod pa dyan, hindi naman ako nagtataka. Kasi alam mo talaga, isang napakalaking dagok sa katarungan ang sistema dito sa ICC. Itong ICC lang ang hindi nagbibigay ng provisional release. Yung ibang mga tribunals na binuo ng United Nations para sa war crimes at crimes against humanity sa Yugoslavia, sa at saka sa Yugoslavia at saka sa Rwanda, lahat ng akusado doon mayroong provisional release. Lahat. Dito sa ICC, ni isa wala pang binibigyan. Bakit ganon? Itong si Tatay Digong nga, confirmation of charges, simula pa lang. Determination pa lang ng probable cause. Para kang nagpupunta pa lang sa piskalya, kulong na si Tatay Digong na 6 na buwan. Di ba walang katarungan yan? Kulong ka na ng 6 na buwan, magsisimula pa lang yung proseso para malaman kung mayroong probable cause. Siguro 6 na buwan na naman yan. Ang suma total, kung siya ay magkaroon ng decision na walang probable cause at hindi dapat pumunta sa full-blown trial, 1 taong ka nakakulong. Di ba parusa na yung pagkakakulong na yan? Lalong-lalo na ikay kukulong pa sa kulungan sa isang banyagang bansa na wala kang kakilala, no? So sa tingin ko, hindi makatarungan itong sistemang ito at ang ICC lang ang merong ganitong
Kasi nga yung UN tribunals, hindi ganyan ang system. No? Halos lahat ng akusado ay nabibigyan ng provisional release. Ganun pa man, umasa ako na dahil ang Tatay Digong naman ang kauna-unang 80 anyos na akusado dito sa hukuman, may pag-asa pa rin. Pero how would you reconcile, sir? Yung syempre, di ba, naging once ICC lawyer kayo. Pagkatapos, na ngayon nakikita niyo yung sistema ng ICC. Dahil ba to lang nag-iba? Dahil because si former President Duterte ang nakatiting? Hindi po, para naman po sa lahat yan no? Dahil nga ang presumption pa rin, nakasaad naman yan sa Rome Statute, is that of innocence. So dapat ang nagiging practice ng hukuman, kapareho rin ng practice ng mga UN tribunals. Kaya lang, nagsarili ng practice itong ICC na hindi nagbibigay ng provisional release doon sa mga akusado ng core crimes. Ang binibigyan lang nila yung mga akusado ng yung violations of administration of justice. No?